Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayon kay Senador Ping Lacson, mayroon siyang sinabi na 5. Hindi bababa sa 5 cabinet officials. Ang ranggo secretaries, Secretaries. Actually, masyadong mapagpursige yung nag-i-interview kay Senador Ping Lacson. Pinangalanan yung 2. Executive Secretary, o di sino pa ba naman yun? Ay si dating Executive Secretary Lucas Bersamin yun. At pangalawa, yung si Bunuan, dating DPWH Secretary. Pinangalanan. Yung 3, hindi pa pinangalanan. Hindi pa. Pero sabi ni Senador Ping Lacson, 5 yan, at least 5 yan na cabinet secretaries. Ano mayroon ang 5 ito? Pero yung insertion, oo. So diba sa mga nakuha niyong dokumento o impormasyon, ilang cabinet members po ang may allocable? Lahat po ba rin? Or 1, 2, 3, 4, 5. At least 5. Tapos may mga undersecretary. At Nagulat na rin ako yung sa nakalagay doon. Alam mo, Selly, nagulat din ako isang nakalagay doon, ES. 8 billion Executive Secretary. Paano magkakaroon ng allocable yung ES? Kaya nga, anong project niya? Yun lang nakalagay doon, ES. Hindi ko sinasabing yung Executive Secretary, basta ES, 8.3 billion. So sir, sa susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee, ipupurso niyo po ba ito? At sino sa tingin niyong pwede na mag-testify tungkol dyan? O pwede lang po yung mga hawak niyo ng mga dokumento? Yung mga dokumento, kasi yun nga, actually, official kasi may pwede i-authenticate yun Kasi merong, December 27, 2024, nung pina-release yung SARO na mga questionable. Kasi sabi ko yung SARO na December 27, 2024 ni-release, naghahabol sa katapusan ng taon, nakalagay doon, 50 billion yon ang program appropriations. Tapos sa 50 billion, 30 billion flood control projects. Doon sa flood control projects na 30 billion, katakot-takot yung sabihin na nating na-validate na mga ghost projects. Marami. Naka-highlight nga So, pwede nating kung iharap sa Blue Ribbon, kasi wala na nga si Undersecretary Cabral, kasi pag allocable siya, nagpe-prepare Pwede nating ipa-testify doon sa DBM, sa bagong DBM, yung OIC, Secretary Toledo. Sa DPWH, pwede natin ipa-testify sa DPWH, yung authentic. I'm sure meron silang files nito Sa pahabol na lang bago ko kayo bitawan, si Mark Karebyab ng Philippine Star, maaari daw po ba kayo magbigay ng additional details tungkol dun sa 5 cabinet members na nasa files ni Yuse Cabral na may allocables? Saan bang department? Yun lang masasabi ko, mga figures, Yung mga figures lang, yung mga amounts lang binanggit ko sa inyo, merong tigda 2 billion. Yung sabi ko, nakalagay doon, ES 8.3 billion. Tapos si Bonoan, bukod sa kanyang 5 billion na na-specify na ni Bernardo na every year, meron siya allocable na 5 billion para sa kanya. Meron pa na sa 2025, bakit meron pa siyang SMB batch 1? May batch 1, batch 2, batch 3 pa na pagkalaki-laki. 25.5 billion. Yun ang nakakagulat. At yung Tapos, cabinet... nakalagay, parang meron dong house leadership, pati nga party list Meron silang 6.7 billion o 67 billion pa yan. Di ba napaka-controversial nung 2025 ba? Kongresista, ang maraming insertions, hindi lang ang mga senador. Kahit kasi yung mga miyembro ng gabinete, doon pa lang sa NEP, NEP pa lang. Preparation pa lang ng NEP, National Expenditure Program. Ginagawa pa lang ng DBM, mayroon na kaagad allocables. Kumbaga may nakatuka na sa'yo. O halimbawa,
may nakasulat daw doon ES. Ha? ES. O sinong ES 'yon? Ay malamang si Lucas Bersamin 'yon. Ano ang nakalagay? 8.3 billion. Ibig sabihin, si ES doon sa 2025 budget, binigyan siya ng 8.3 billion. Bahala ka ano niyan, ano ng mga items. Ano yung 8.3 billion na yan? Ngayon, dahil sa iyo yung 8.3 billion, ikaw ang ano kung anong mga items yan, mga projects yan, at pagkatapos, ikaw din ang bahalang maghanap ng contractors dyan. Bahala na kayong mag-usap ng contractors nyo. Yan yung nangyari sa mga anomalya eh. Yung mga allocables na yan. Kaya imagine niyo yung may nakalagay doon ES, 8.3 billion ayon kay Senador Ping Lacson. 8.3 billion. Ang malala dito, si dating DPWH Secretary Bunuan, ang nakalagay sa kanya, 30 ilan ba sa kanya? 30.5 billion. Sa 2025 ito 2025 ito. Ibig sabihin, si Bunuan, binigyan siya ng ganung power. 30.5 billion. Sa kanya lang yun. Hindi ito yung budget ng buong DPWH. Sa kanya lang. Ibig sabihin, mayroon siyang 30.5 billion. Bahala siya kung kanino niya yon ilalagay o kung saan niya ilalagay yon. Dito na ngayon pumapasok ang mga tulad ni Yusek Bernardo. Anong nangyari doon? Kung may allocable ka, halimbawa yung ES nakalagay doon, 8.3 billion. Anong gagawin ngayon ng ES? Sasabihin ng ES, tatawagin niya yung trusted niyang tao. Halimbawa, trusted niya yung grandnephew niya, si Yusek Adrian Bersamin. O kaya, trusted niya si Ulaybar, yung Yusek. Yusek, maghanap nga kayo. Saan natin to pwedeng ilagay 8.3 billion? Naka-care of sa akin yan bilang ES. Si Ulaybar naman, hahanap. Sino ang kausap ni Ulaybar? Si Bernardo. Kasi alam ni Ulaybar na si Bernardo ang maraming alam dyan kung saan niyang pwedeng ilagay. Ano naman ang gagawin ni Bernardo? Kakausapin niya naman yan mga district engineers. Kausap niya ngayon si Alcantara ng First Engineering District ng Bulacan. Kausap niya rin yung director ng DPWH sa NCR, si Upulincia. Maglilista na ngayon ng mga items ng project si Upulincia. Halimbawa, sa 8.3 billion na yon, ang kay Upulincia ay 2 billion. Ang kay kay Alcantara naman ay 5 billion. Madali nang magawa yan nila Alcantara kasi sasabihan naman ni Alcantara si Bryce Hernandez. Engineer Bryce, gawan mo nga ito ng mga projects kung anong mga pwede dito. Worth 5 billion ito. Tuwang-tuwa naman sila Alcantara at sila Bryce Hernandez. Kasi imagine niyo, mayroon kang 5 billion sa First Engineering District lang ng First Engineering District ng Bulacan. O ganun katindi yung mo. At ikaw naman bilang Regional Director ng DPWH sa NCR, mayroon ka ring 3 billion. At doon na ngayon pumapasok, maghahanap na sila ngayon ng contractors noon. Marami na silang contractors na kausap dyan. Alam na ang usapan. Magkano yon? Diyan na. Ilalatag na ngayon yung usapan. Ilalatag na yung usapan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito yung totoong nangyayari dyan. Kaya, yan na yung kickbacks. Pero yung kickbacks, nagsisimula yan sa allocables. Kumbaga, itong mga secretaries na ito, sabi ni Senador Ping Lacson, at least 5 eh. At least 5. So itong 5 ito, mayroon sa kanilang binigay na amount kung magkanong halaga ng proyekto ang care of sa kanila. Ganon katindi. Sabi ni Senador Ping Lacson, dapat imbestigahan ito. Itong at least 5 secretaries na ito. Kaya ngayon, ang yumaong dating DPWH Yusek Cabral, nang kinausap daw nila Senador Ping Lacson, magkikwento na daw sana ng mga secretaries na yan eh. Magkikwento na sana. Kaya lang, yun na nga, yun nangyari na yung, nabalitaan na lang na, patay na si Yusek Cabral.
Pero siguro kung kung hindi namatay yun, sinabi niya ang lahat, nag-cooperate siya, talagang mapipin down itong mga itong mga cabinet secretaries na ito. Pero ayon kay Lacson, mayroon pa namang ibang mga ebidensya. Tulad kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nandun naman sa kanyang sinumpaang salaysay. Binabanggit niya na doon si Bunuan. Binabanggit niya na doon si Bunuan. Kaya nga, itong si Bunuan, dapat pabalikin na naman yan sa Pilipinas. Katulad din ni Saldico. Kasi itong si Bunuan, malaki yung pananagutan nito. Imagine niyo 30.8 billion ang allocable sa kanya noong 2025. So dapat dikdikin siya dyan. Mga kabunyog, ano ito? At ang lumilitaw dito, hindi lang mga senador, hindi lang mga kongresista ang involved sa mga insertions, ang involved sa mga proyekto na yan. Mga cabinet secretaries mismo ay mayroong amount na naka-assign sa kanila, nakatuka sa kanila. Allocables ang tawag. Kaya, ito? Dapat din ito, lalo ito dapat ipakita ng administrasyon na galit si Presidente sa ganyan. Dapat ipakita ni PBBM, galit siya dyan. Kung sino man yung 5 cabinet secretaries na yan, ipakita niya ang galit niya sa mga yan. Paimbestigahan niya yan. Para ipakita na hindi tinutolerate ng Presidente na ang mga nangyari na yan ay hindi niya alam yan. At dahil ginawa yan ng mga cabinet secretaries na yan sa likod niya, dapat managot yung mga yan. Ganun dapat. Ganun sana yung ipakita ng Presidente. Ganun dapat napakatindi ng mga lumalabas, Hindi lang dapat mga senador, hindi lang dapat kongresista, mismong mga executive officials. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, at itong 5 cabinet secretaries na mayroong allocables, sa 2025 budget lang ang pinag-uusapan dito, 2025 budget lang ang pinag-uusapan. Di lalo na yung mga iba pang taon. Halimbawa nung 2022, 23, 24. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, dapat talaga imbestigahan ito. Napakaseryoso nung sinabi ni Senador Ping Lacson. 5. 5. Pwede pa ngang mas marami pa yan eh. Kaya lang yung natukoy nila 5. Kaya ito mga kabunyog. Ipakita dapat ng administrasyon na kahit pa yan cabinet secretaries niya. Kasi pag cabinet secretaries, ibig sabihin part ng kanyang official family yan. Gabinete niya yan. Pero yun nga, kahit pag gabinete niya yan, managot. Yan yung hihintayin natin. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyo lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.